Ito tayo po'y panandalian tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng mahal na Panginoon. Nadaling pasalin natin, beloved ordained preacher, Danny Corteros. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Benji Doyan. Itaas po ang ating mga kamay, may mahal, at mag-isang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah. O dakila mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoong Isus, sa oras to mahal na Pinoon, sa pangunat dalangin yung hinirang, huling propeta, aming kagalang-galang at minamahal na pastor, Wildy Estrada Almeida. Mahal na Panginoon, buksan mo Diyos pangunawang bawat isa narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ibanghilong kaligtasan. Sa ganang akin magagawa, ikaw mal pa magbigay sa kinang karunungan at maglangis. At aking sinasaway na magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa aming kalagitnaan in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas na palakpak, mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdikila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved noble evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved noble assistant pastor, Linis Almeida. Sa inyong lahat, minamahal na makapatiran, baguhan, datihan, to our beloved viewers, at bumabati din po ako minamahal ng magandang gabi sa mga minamahal na anak ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor, the whole family, the beloved children, children-in-law, grandchildren of our beloved parents in the Lord. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Napakasarap pakinggan ng mga patutuo, minamahal. No? Lalo na mga baguhan ng mga kapatiran na pinaghimalaan ng mahal na Panginoon. Tayong mga datihan na maalaala natin, ganyan din ako noong baguhan pa. No? Ganyan din ang naranasan ko. So, yung pala na hinahanap ng ating mabait na Diyos, yung ating first love. Amen. Ha? Sabi ng Malapinon, mayroon akong hindi nagugustuhan sa'yo. Nawala na yung first love mo sa akin. Bumalik ka. Dahil ikaw ay maligamgam, hindi ka mainit, hindi ka malamig. Pag hindi ka babalik sa akin, hindi mo ibalik yung first love mo sa akin, isusuka kita. Bakit nawala yung ating first love, minamahal? Kasi habang tumatagal tayo sa paglilikod, marami na po tayong mga inaatupag. Dahil pinagpala tayo, minamahal, kung minsan, nakasentro na yung ating paglilingkod sa pagpapala na yan. No? Depende kung anong pagpapala yon. Halimbawa, yan ay negosyo. So, nagiging business-centered na tayo. Kung yan naman ay trabaho, profesyon, doon na po tayo nakasentro. O pinagpala ka sa pamilya mo, family-centered. So, kung saan ka nakafocus, doon nakasintro. Amen. Kung minsan naman, self-centered. Nakasintro ka sa sarili. Minamahal, pakibasa ngayong verse na yan. Sa Revelation. Sound.
Dito sa Aklat Apokalipsis, ang Kabanatay 3, ang talatay 15 at 16, ang sabi rito, nalalaman ko ang iyong mga gawa, na ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. 16. Sa 16, ang sabi po rito, Yung first love. dito sa Apokalipsis, ang kabanatay, So sabi po dito yung binasa niya kanina, I know the works that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Oh? Isusuka kita. Di ba? So, mayroon palang pagsuka, sabi ng mahal na Panginoon. Sa 2:4 ng Revelation. dito sa Apokalipsis 2, 4 at 5, sabi po, 3 at 4. 3 at 4, sabi rito, at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ngunit mayroon akong laban sa iyo, na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. 5. Sa 5, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi, ay paririyan ako sa iyo, at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kilalagyan, maliban na magsisi ka. Ayun ang Amen. delikado. Pag-alisin ng malapinon yun. Yung kandilero. Ano yung kandilero? Di ba yung ilaw? Ano yung ilaw? Di ba yung Holy Spirit yun? Hindi mo na maramdaman yung presensya ng Diyos. Baka inalis na ng malapinon yung kanyang espiritu sa'yo. Nandiyan nga yung pagpapala. Nandiyan na. Di ba? Yung iba minamahal. Galit na galit sila. Sa mga tao parang nakikita na hadlang sa kanilang pagpapala na gusto pang matamasa. Halimbawa sa trabaho, may promosyon, may hadlang. Pag maalis yung hadlang, may ilagay ka doon sa posisyon. So every time na makita mo yung tao na yon, kailan pa kayo mawala yan? Kasi yun yung gusto mong maabot. Di ba? So, nagkaroon tayo ng enemies. Iba't iba. Ngayon, maraming galit sa presidente. O galit sa gobyerno, galit sa gobernador, sa mayor, sa barangay captain, o sino man. Dahil nandyan yung kahigpit. Minamahal. Nung first love mo nakilala malapinon, mararamdaman mo kaya yan? Maramdaman mo kaya yung galit na yan kung sino-sino yung parang kinainisan natin o mayroon tayong naramdamang takot pero nung una kang naglilingkod sa malapinon, yung first love mo sa malapinon, naramdaman mo ba yan? Parang hindi. Wala kang pakialam sa mundo. Kasi ang naramdaman mo yung pag-ibig mo sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. At nakalimutan na natin ngayon, minamahal na, hindi po tayo taga rito. Amen. Life is a temporary assignment. Parang mayroon lang misyon ng mahal na Panginoon sa atin kung bakit tayo isinilang sa mundo.
para kang inappoint bilang ambasador sa isang bansa. Hindi ka magpermanente doon. Babalik at babalik ka rin sa bansa mong pinanggalingan. Amen. Halimbawa, inappoint ka na ambasador sa China. Alam mo naman ng China, hindi demokrasya, komunista. So pagdating mo doon, para diplomasya, you have to learn their culture, yung mga kultura nila. Kailangang pag-aralan mo, paano ka mamuhay sa isang bansang komunista. Pero, kung ikaw ay parang ayaw mo nang bumalik sa Pilipinas, nagustuhan mo na yung buhay komunista, traidor ka na sa bansa mo, kalaban ka na sa bansa mo, hindi mo na ginagampanan bilang ambasador, nakumberte ka na. Amen. Parang ganun din. Pinadala tayo sa mundong ito bilang mga ambasador ni Kristo. Pero, kung ang puso natin ay nandito na, ayaw na nating umalis sa mundo, kalaban tayo ng Diyos. Ambasador lang po tayo dito. Hindi po tayo taga rito. Tagalangit tayo. Amen. Everybody say, praise the Lord. So yung iba minamahal talagang nandiyan yung nababahala sila. Paano na yung aming trabaho, Brad? Paano na yung aming negosyo, Brad? Paano na yung aming pananim, Brad? Pagdating ng panahon kung hindi ka na pahintulutang magtanim, grabe naman yan, Brother Dan. Mayroon bang ganyan? Hindi ka nakapalabasin sa bahay Paano ka makatanim? Diba? Paano na yun, Brad? Hindi taga rito, minamahal. Amen. Nung first love natin nakilala ang mahal na Panginoon, mayroon ba tayong iniisip na gano'n? Nung tinanggap mo ang mahal na Panginoon at talagang mahal mo mahal na Panginoon, naisip mo ba, paano yung aking trabaho? Paano yung aking negosyo? Paano yung aking, di ba? Hindi mo naisip yun. Kasi na-inlove ka sa mahal na Panginoon. At yan po, minamahal, ang hinahanap ng Diyos bago siya magbalik. Kasi pag hindi maibalik yung ating unang pag-ibig, maiiwan tayo sa rapture. Everybody say, praise the Lord. Gusto mo pala sa mundo, bakit kita dadalhin sa langit? Amen. Di ba? Sabi ng Psalms 39:4, ano po nakasulat sa 39:4 ng Salmo? Dito sa maawit ng Kabanatay 39, ang talata ay 4. Ganito po ang susulat. Ang sabi po rito, Panginoon, ipakilala mo sa akin ang aking wakas at ang sukat ng aking mga karawan. Kung ano, ipakilala mo sa akin kung gaano kahina ako. Amen. Lord, make me to know mine end and the measure of my days, what it is that I may know how frail I am. Panginoon, Lord, make me to know mine end. Mine end. Sabi ko nga, minamahal, kung pinadala ka ng ambasador sa China, hindi ka habang buhay doon. Pag i-recall ka na nagpadala sa'yo, kailangan kang umuwi. Iwanan mo lahat. Amen. Everybody say, praise the Lord.
Hallelujah. So sabi nga, to make the best use of your life, you must first compared with life, yung compared with eternity. So life is extremely brief compared to eternity. Anong eternity? Sa heaven. So ang buhay po natin sa mundo ay napakaikli. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Second, hallelujah. Pangalawa, minamahal, temporary lang po, minawal ang ating residence. Amen. This is only temporary. Temporary residence. And your eternity and your home, your homeland is heaven. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So, anumang mangyari, minamahal, hindi mo na mabago yan. All things work together for good. Kahit ano pang gagawin natin, there is no such thing as maging normal pa tayo. Lalong nagiging abnormal. Amen. Amen. Ang mundo. Pero tayo, hindi pa tayo affected. When we know Christ, we receive water baptism, doon po nag-umpisa yung bagong buhay natin. Hindi po affected. Maliban na lang kung talagang palagi kang nanonood ng TV, nakikinig ng radyo, ano na ba talaga ang buhay, you are affected. Pero kung ang pinapakinggan mo, ang mensahe ng Diyos, nagbasa ka ng Bible, yung mga natutunan mo, yung mga napag-aralan, ay nanatili sa puso mo, mas matibay yun kaysa mga balita na ating napapakinggan. That's good news. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, may namahal. Hallelujah. So, hindi natin alam ang bukas. Diyos lang ang nakakaalam. So, ang gagawin lang natin may patuloy. Yan po yung ating natutunan sa ating beloved parents in the Lord. Magbunga. Kung ikaw po'y nanlamig na at nanghina na, mag-ayuno. Yung iba naman pag nag-ayuno, talagang nagtatabi talaga ng pitsil-pitsil na tubig. Baka daw ma-dehydrate. Useless yan, huminto ka na. That's useless. Hindi mo maramdaman ang presence ng mahal na Panginoon. Maramdaman mo lang ang presence ng mahal na Panginoon pag nahihirapan ka sa pag-ayuno mo. Yung parang pagbangon mo, para kang nahihilo. Para kang matutumba. Pero pilit mo pa rin. Tiniis. Yung wala nga sa katotohanan eh. Ni paglunok ng laway, hindi nila ginagawa. So, kaya natin yun. The whole day, di ka inom ng tubig. Mag-break ka lang ng tubig sa gabi. Kung anong target ng fasting mo, kung halimbawa 3 days, o di mag-break lang ng init tubig sa gabi. O, kahit 1 day lang, basta absolute, maramdaman mo talaga minimal, ibabalik ng malapinon yung unang pag-ibig mo sa Kanya.
Pero kung fasting ka, katabi mo naman yung tubig, katabi mo cellphone, nakaharap ka naman sa television, hindi po fasting yan. Diet lang po yan. Amen. Wala pong Holy Spirit yan. Delikado pa demon possessed dyan. Dahil pag may magdisturbo sa iyo, magagalit ka na. Sabi mo, bakit kaya pag fasting, mainit ang ulo? Kasi mainit ulo, hindi ka nagbabasa ng Bible. Mainit ang ulo talaga. Pero kung nagbabasa ka ng Bible, hindi ka nagpapadisturbo, hindi yung fasting na, fasting ako ngayon. May nakita naman, fasting ako ngayon, 3 days na ako. Ay, walang kwenta yun. Naalala ko nung longer fasting kami sa Bataan. Lalabas kami sa pressing area. Siyempre, paglabas ng pressing area, hindi mo maiwasan. Oh, kumusta? Nandito ka pala. Makipagkwento sa'yo, mayroong mag-shake hands sa'yo. Nakita kami ng beloved Mama Dear. Pinatawag kayo, kuya. Pinatawag kayo. Mga prayer warrior, pinatawag kami doon sa kwarto. Tsaka, manak, bakit lumabas kayo? Magpuri po, beloved Mama Dear. Dito na kayo sa kwarto. Sayang yung fasting nyo. Maaalis yung anointing. Hindi mo maiwasan pagdating doon. Mayroong magsisikhan sa'yo, magtatanong sa'yo. Tapos, dito na kayo sa kwarto. Magbasa ka na yung Bible. Pag magising kayo, basa ka na yung Bible. Puri. Pag inaantok kayo, tulog kayo. Pag makagising kayo, basa ng Bible. Puri. Walang oras na pinag-usapan yan. Yung nagpupuri doon sa pressing area, yan talagang regular. Pero pag nag-fasting ka, 24 hours po yan. Pag ikaw ay nakagising, puri ka. Pakpak, gano'n lang. Basa ka ng Bible. Pag inantok ka, tulog ka uli. Huwag kang makipagkwentuhan doon sa katabi mo. So, wala kaming kwentuhan. Kahit marami kami doon sa kwarto, walang kwentuhan. Bawal. So, mayroong talagang fasting room. Kasi pag halo-halo, kung minsan papasok, kumakain, may kwentuhan. So, talagang mawala yung anointing. So, naka-longer kami. Naabot namin yung 13, 15 days. Straight yun. Walang breaking yun. Kumari, hindi kayo inom ng tubig. Babasain lang yung lips. So talagang maramdaman mo yung presence ng mahal na Panginoon, minumahal. Lalo na ngayon, nandito na po tayo sa pandemic. We need yung anointing ng mahal na Panginoon. Para maunawaan po natin ano po nangyayari sa mundo. Once na you are on fasting, maunawaan mo. Halimbawa, galit ka sa gobyerno, galit ka sa Pangulo, maunawaan mo. Maawa ka pa nga eh. Maawa ka pa. Dahil hindi naman nila sinasadya yan. Nag-iisipin sila. Trabaho nila yan. Paano malampasan ang pagsubok. And our mission is to evangelize also them. Amen. So we are going to pray for them. Ipag-pray natin sila. So habang hindi sila makahanap ng solusyon, so it's our duty to inform them. Ito yung solusyon. May solusyon. Wala na bang solusyon? Wala na. Mayroon. Ano? Sabi ng Bible, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Kasi pag kayo nababautismuhan, mapatawad ang makasalanan, ang mga sakit na bunga ng kasalanan, kagaling. At hindi lang yan, protektado kayo. Pero sabi ng Bible, matanggap nyo ang
gifts of the Holy Spirit. Gift of healing, gift of miracles, gift of power. 9 gifts po yan. So hindi ka magtataka, bakit parang iniisip mo nangyayari. That is gift of discerning spirit. Gift of faith. Yung pananampalataya mo, nangyayari. Dahil ibinigay na sa'yo yan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Sabi dito sa 119 verse 19 ng mga Salmo, Dito sa aklat ng mga awit, 119, 19, sabi po rito, ako'y nakikipamayan sa lupa, huwag mong ikubli ang mga utos sa akin. Amen. anong sinabi? Ako'y nakikipamayan sa lupa, huwag mong ikubli ang mga utos mo sa akin. I am a stranger in the earth. Hide not thy commandments from me. Strangers. We are strangers. I am a stranger in the earth. Hide not thy commandments from me. Hide not. So kailangan alamin natin. Everybody say, praise the Lord. Di ba? Ambasador nga eh. So anong gagawin ko? Ambasador pala ako dito. Padala ka sa Amerika o ambasador ka doon. Eh hindi mo naman alam anong gawin mo. Dapat, nasaan yung aking tungkulin? Anong commandments? Anong rules? Ganon din, being ambassadors of Christ. Alamin natin ang ating mga misyon, ang ating mga tungkulin. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. O, di ba napakaklaro? I am a stranger in the earth. Hide not thy commandments from me. So, alamin natin. Alamin natin. Hindi po natin tungkulin kung ilan na ang nahawa, ilan na ang namatay. Tungkulin nila yun. Ang tungkulin po natin, ilan na ang nadala natin sa paanan ng Diyos. Amen. Yung talagang umagang-umaga, talagang lakas ng radyo, inalam kung ano ng mga nangyari sa mundo. Eh, hindi mo naman alam ang salita ng Malapino na nakalimutan mo na. So, pumasok na si takot. Eh, talagang nakakatukso, minamahal. Lalo kung pinagpala ka na. You will have happy moments here, but nothing compared with what God has planned for you. Everybody say, praise the Lord. Naabot mo man ang mga blessings sa mundo, pero hindi po yan may kumpara sa mga plano ng Malapinon sa iyo sa kanyang kaharian. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mabigyan ka lang ng relo na gold-plated. Sabihin natin, pure gold. Tuwang-tuwa ka na. Worth 150,000. Tuwang-tuwa ka na. Pinagpala ako. Pure gold. 150,000. Pero sa langit, inaapakan lang pala ang gold. Nilalakaran lang pala. Daanan lang pala yon. Yung mga diamonds, yung mga precious stones, inandihan lang. Amen? Everybody say, praise the Lord. At sinabi ng mahal na Panginoon, sabi ng Bible, pagdating na panahon,
Lahat na yan, ng mga gold na yan, mga pera na yan, ay parang mga tain ng kalabaw. Wala nang kwenta pagdating ng panahon. Nagkalat na lang sa kalsada. Diba? Di ba ang isang bansa na bumagsak ang ekonomiya? Anong kwenta ng pera? Kahit hawak po mga 1,000,000. Ano yan? Ganitong bansa. Ay, wala na yung kwenta. Nagkagera dun eh. Di na yan. Wala nang value yan sa bangko, di ba? Kasi bumagsak ng ekonomiya. Pero nung hindi pa bumagsak ang ekonomiya, ang one, sabihin natin dinar, equivalent to 120 pesos. Alam mo ganon. Di ba sa Libya? Ganon ang kwenta, di ba? Ang Libya, dati, 1 dinar, 120 pesos, halimbawa. Inagkagera, bumagsak ang ekonomiya. Pag mayroon kang hawak, ganon kakapal na pera ng Libya, tapon mo na. Wala nang kwenta. Ganon, pagdating ng panahon, lahat na bagay, wala na palang kwenta. Magsisi ka. Ba't ako nakafocus sa mga bagay nito? Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mayroon ako nabasa, minamahal. Halimbawa, pumasok ka sa isang, sabihin natin punerarya. Punerarya. Siyempre, pag pasok mo, ang nakita mo doon, mga mukha na malungkot o masaya. Sa punerarya. Malungkot, masaya. Siyempre malungkot. Pumasok ka. Hindi ka napapansin. Malungkot ang mukha nila. Kwentuhan sila about sa buhay noong sa kabaong. So, pumasok ka doon, nilingon mo sila, busy-busy sila, seryoso, at naririnig mo ang kanilang kwento about sa buhay noong nasa kabaong. So, ikaw, dumiritso. Walang nakapansin sa'yo. Pagdating mo doon sa kabaong, pagtingin mo sa mukha, ikaw pala yun? Ikaw pala yung na doon? Ako to ah. Yung pala na hindi nila ako nakita. Patay na pala ako. Ako yan. Nabasa mo yung program, mayroong magsasalita doon. Nandun yung teacher mo, classmate mo, mama mo, kapatid mo, best friend mo. Nakalinya. Ikaw naman, uupo ka na lang. Wala, hindi ka makita eh. Ngayon, nakaupo ka. At nakita mo yung magsasalita. Ano yung gusto mong sasabihin nila about you? Ano yung gusto mong marinig nila patungkol sa'yo? Gusto mo bang marinig na sabihin nila, ito pong aking kaibigan ay napakayaman. Ang ganda ng kanyang sasakyan. Ganun ba? Baka sabihin mo, hindi ko na kailangang marinig yan, wala naman akong madadala. Amen. Gusto mo bang marinig na sabihin, ito siya ay pinakamatalino sa classroom? Walang kwenta na sa'yo yun. Sigurado ang gusto mo marinig, yung mabubuting gawa mo na napapansin nila. Amen? Ang problema,
mayroon kaya? Di ba? So, kung wala, magsisi kang yun. Bakit kasi hindi ako gumawa ng kabutihan ng tao na yan? Sigurado ko pag magsalita yan, nasuntok ko kasi yan. Baka ikwento pa niya, nasuntok ko siya. Di ba ganun? Oh. So, doon ka pa magsisi, wala ka nang magawa. It is appointed unto man once to die. Hindi mo na ma-change yung history ng buhay mo. So kung mayroong mang pagkakataong baguhin natin yung history ng ating buhay, now is the day, now is the time. Amen. Alam mo, nabunga ako niyan. Binunga ako niya. Masipag naglilingkod yan. Talaga naman. Matulungin yan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tumayo yan sa panampalataya. Kahit matanggal sa trabaho, grabe ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon minmal. Faithful yan. Faithful. Ang paging faithful sa mahal na Panginoon, hindi po nasusukat sa kayamanan. Amen. Hindi po nasusukat sa mga material na bagay. Paul was faithful. Yet, he ended up in prison. Faithful si Paul. Si Apostol Pablo. Pero anong nangyari? Siya po ay nakulong. At siya po ay pinugutan ng ulo. John the Baptist was faithful, but he was beheaded. Dami niyang nabutismuhan. Siya pa nga ang nagbutismo sa mahal na Panginoon. Amen. Pero siya ay pinugutan ng ulo. Tapat siya. Nagreklamo ba? Tayo reklamador. Malapit noon, faithful ako sa iyo. Tapat ako sa iyo. Bakit ganito? Bakit? Pagiging tapat ba? Ay exempted ka sa mga pagsubok. Sa mga pag-uusig. Di ba si John the Baptist? Hindi po siya gagamitin ng malapinon para i-prepare ang daan ng malapinon kung hindi siya faithful. Pero siya po ay napugutan ng ulo. Everybody say, praise the Lord. Millions of faithful people have been martyred. Have lost even thing or have come to the end of life with nothing. Marami pong mga faithful na mga Kristiyano. Daming naligtas na mga kaluluwa. Pero wala po silang napundar na kayamanan. Everybody say, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi po sukatan yung nag-iwan ng maraming sasakyan, kasi faithful yun eh. Nag-iwan ng maraming bahay, lupa, titulo ng lupa, hindi po sukatan yun. Sa faithfulness ng mahal na Panginoon. 2 Corinthians chapter 4, verse 18, at ipong basahin. Dito sa 2 Korinto, ang kabanatay 4, ang talata po ay 18. Sabi mo rito, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen. Pakiulit. Samantalang kami ay nagsisitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal.
Yung mga bagay na nakikita ay temporal. Amen. But the things which are not seen are eternal. Nakita mo ba ang langit? Hindi. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin tingnan ng Panginoon. Pero hindi temporal. Doon tayo titira. Buhay na walang hanggan. Walang lockdown doon. Amen. Walang quarantine doon. Walang sakit doon. Di ba? Revelation. Wala nang iiyak. Wala nang sakit. Oh? Revelation. Ating basahin. Dito sa Apokalipsis, ang kabanata 21, 21, 1 hanggang 7. 7, sabi po rito. At nakita kong isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayak talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya. At ang Diyos din ay isa sa kanila, at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam. At yung nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. At sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinumin ng walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Minamahal. So, nasaan yung pakontesan? Ito pa. Hindi ko nabanggit kanina. Family-centered, self-centered, material-centered, church-centered. Church-centered. Yan ang dahilan kung bakit nagdidebate ang mga tao. They are church-centered. Yung aming church ang totoo. Ang inyo hindi. Marami pong may relihiyon pero walang relasyon. Amen. May relihiyon pero walang relasyon sa Diyos. Aktibo sa church pero malayo ang puso ng mahal na Panginoon. Di ba? Ano yung aktibo sa church? Alam mo, mayroon siyang diyote. Aktibo siya. Pasipak siya. Pero unti-unti siyang lumalayo sa mahal na Panginoon. Nakapokus na lang siya doon. Akala niya merit yun. Hindi na siya nagsusumikap. Total, may trabaho naman ako dito. Sabi nga ng mahal na pastor, hindi tayo nag-hire ng mga manggagawa para magtrabaho ng minyal. Kailangan mayroon ka pa ring panahon sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Kahit gaano ka pa kasipag dyan, kung hindi mo naman pinupuri ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, wala pa rin yan. Darating pa rin ang panahon na magsawa ka na sa kasipagan mo at lalabas ka. Mabuti pa yung kasipagan ko, sa labas na lang may sahod pa. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal.
So, talaga naman, nandito na tayo sa huling araw. So, paano yung mga duwag? Duwag sa mga pagsubok. Hindi, Brad, talagang hindi na basta-basta pagsubok. Brad, bundok na talaga eh. Hindi ko na makayang, kung nakaya ko ang Sinundungan Valley, Brad, pero ang pagsubok ko, mas higit pa doon. Okay lang Sinundungan Valley, marami kaming naglakad. Kalsada, pero itong pagsubok ko, parang walang kalsada. Parang matitibay na bato. Parang wala na, hindi ko na kaya. Naduwag ka na. Revelation 21 verse 8, huling talata. Ating mga instrumentalist and sing. Dito sa Apokalipsis 21:8, sabi rito, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kalang bahagi ay sa dagat-dagatang nagdiningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Everybody say, praise the Lord. So maraming palusot yan eh. Ginagawa ko to sa iyo, Malapinoon, para din sa iyo. Ayaw ko matanggal sa trabaho kasi gusto kong magbibigay sa gawain mo. Diba? Search your heart. Search your heart. Suriin ang puso mo. Dahil sa binamalapi noon, nakita ko yung pagsusumikap mo noon. Ipinaglaban mo ang panampalataya mo. Pero ngayon, mayroon akong nakikita sa iyo. Nakalimutan mo na ang unang pag-ibig ko. Ang unang pag-ibig mo sa akin. Pero ang pag-ibig ng Diyos, hindi po nawawala yan. Ang pag-ibig lang po natin sa malapi noon. Nandyan pa rin, pero ang hinahanap niya yung unang pag-ibig. Hindi kasi malapi noon, grabing pagsubok na. Hindi ko na kaya bundok ng pagsubok na malapi noon. Sabi nga ng mahal na pastor, kahit anumang mangyari, may makain o may walang makain, purihin mo ang Diyos. May pera o wala, purihin mo ang Diyos. Awitan natin ito, mahal ang Panginoon. Praise His name. Praise His name. Purihin mo ang mahal ang Panginoon. Dati nakaluhod ka, ngayon hindi mo na makayang lumuhod. Dati sa pagdalo mo sa gawain, naramdaman mo ang presensya ng Malapinon. Ngayon, hindi mo na maramdaman. Praise His name. Huwag mong tingnan yung mga pagsubok na yan. Maalis din yan. Purihin mo lang ang pangalan ng Panginoon. Itaas mo ang kamay mo sa Malapinon. Nakita tayo na Malapino sa oras na ito, Ama. Nakita na Malapino ang kondisyon natin sa paglilingkod natin sa ating Diyos na buhay. Are we affected of this pandemic? Apektado ba tayo? At dahil doon, nanghihina na tayo. Ibalik mo unang pag-ibig mo sa Malapino. And your mouth seems so dull, and you realize life that always spare. You can run away and hide, let the old man decide, or you could change your circumstances with a prayer. With every
raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. Hallelujah. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't hold on, just raise your hands and say, greater is He. God is within me, and you can praise the hurt away. If you just praise His name, Nasa tinggal guitar position pala Pinoy. then you're up against a wall, and your mountain seems so tall, and you realize life's not always fair. You can run away and hide, let the old man decide, or you could change your circumstances with a prayer. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and take the pain away. Jesus. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't hold on, just raise your hands and say, greater is He. Yes, God is within me, and you can praise the hurt away. Oh, you can overcome by the blood of the Lamb, and by the word of the testimony. You see the darkness go as your faith begins to grow. You're not alone, so how can you be lonely? When everything falls apart, Yes, Jesus. praise His name. When you have a broken Ibalik mo mga Panginoon ang unang pag-ibig. your answer, Ang unang namin pag-ibig. oh Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. Hallelujah. When it seems you're all alone, just praise His name. When you feel you can't hold on,
His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, just praise His name. When you feel you can't go, just raise your hands and say, greater is He. God is within me, and you can praise the hurt away. When everything falls apart, just praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, oh Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't hold on, just raise your hands and say, greater is He. God is within me, and you can praise the hurt away. Greater is He. God is within me, and you can praise the hurt away. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Salamat, mahal na Panginoon, na ibinalik mo ang aming unang pag-ibig sa iyo. Naramdaman namin ang iyong dakilang pag-ibig, malapit. Naramdaman namin yung banal na presensya mo. Hallelujah! Patuloy po natin awitan ng mga Panginoon. Hallelujah! You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't hold on, just raise your hands and say, greater is He. God is within me, and you can praise the hurt away. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything
raise your hands and say, greater is He. God is within me. You can praise the hurt away. Hallelujah. Palakpakan po natin yung mga Panginoon. You just praise. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Para po sa ating mga viewers, minamahal, kung hindi mo pa tinanggap ang mahal na Pinoon bilang Panginoon tagapagligtas sa iyong buhay, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Unang-una ang panampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pangalawa ang pagsisisi. Pagtalikod sa lahat ng mamasamang gawa at tanggapin ang mahal na Pinoon bilang Panginoon tagapagligtas, Diyos at Hari ng inyong buhay. At tanggapin po yung bautismo sa tubig. Hanapin po yung Jesus Miracle Crusade sa inyong lugar. Dalhin mo ang buong pamilya mo at magbabautismo po kayo para mahugasan at mapatawad ang inyong makasalanan at tatanggapin niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-4, Diyos na ang gagawa. Bautismo sa Espiritu Santo. Sumbog ka sa panalangin lahat ng mga baguhan, ating mga viewers. Mahal na Pinoong Hesus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na kinapakinggan sa oras na ito. Mahal na Pinoong, patawarin mo ako sa lahat na aking nagawang kasalanan. Ako po itaw sa pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal at tagapagligtas. Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, isulat mo ang aking pangalan. Sa aklat ng buhay sa kaligtasan. Iligtas mo ako. Sampu ang aking mamasa buhay. In Jesus' name I pray. Amen. O dakilang mga Diyos po sa lahat at tumanggap sa malapit. Patawarin mo sa kanilang kasalanan. Baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo sa tunay na Kristyano. Isulat mo kanilang pangalan sa kabuhay sa katan. Iligtas mo sila. Sampuin mo sa buhay na may tip. Jesus I pray. Amen and amen. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po magkaisang manalangin. May namahal. Hallelujah. Hallelujah. At paano po ito yung mga pangailangan. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon. Minsan pamahal na Pinoon. Hallelujah. Sa punat dalangin yung hinirang ko ng propeta sa lahat ng mga bansa. Aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Will Disolmeda. Sa panalangin ng kanyang minamahal manak. Humingi po kami ng kapatawaran sa mga kami nagkulang nagkakamali. Ano mga minaisip na gawa na banggitin may mga labi na hindi kaya-aya sumulapan patawad bubot sa Malapinoon. Hallelujah. Sa oras to abutin mong pangailangan mo na ako Diyos. Aking sinasaway sa dakilang pangalan in the mighty name of Jesus. Out, di mo na karamdaman. Demons of heart disease, high blood, diabetes, cancer, leukemia, demons of COVID-19. Hallelujah. Demons of problems, unbelief, and doubts, poverty, of sickness, be healed. Be healed, be healed right now in the mighty name of Jesus. Problem is solved, vices, in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo, minamahal. Bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas mo ang ating mga kamay. And let us jump 3 times and shout, Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po dumako na po sa ating announcement.